Alright. Welcome back dito sa latest episode ng R&R. Today, obviously, marami tayong pag-usapan. Pero actually, dalawa lang pag-usapan natin kasi pagod na pagod yung kasama natin. I'm sure mahaba yung araw niya. Just to be clear, pag-usapan natin si Kaufman, yung magaling na abogado ni Rodrigo Duterte doon sa issue ng interim release. Whether na Duterte si Duterte, pag-usapan natin. But before that, I want to talk about something that is actually much more important, to be honest. Parati tayo nagbibiro dito sa show na to. We always talk about politics. We always talk about personalities. But let's talk about policy today. Sir Ronald Llamas, bakit mahalaga itong issue ng minimum wage? Kasi sasabihin na iba, 200 pesos, wala rin namang magbabago. Or 200 pesos, basically, dalawa yung criticism. Either masyado siya maliit, walang mangyayari, or masyado siya malaki. Kawawa naman yung mga kapitalista, Sir Ronald. Malulugi na daw sila. Their profit margin goes from Dubai to Abu Dhabi. I mean, wala akong nakitang kapitalista na naghihirap sa Pilipinas when it comes to, alam mo na, yung mga industriya na low-end na basically kawawa yung mga laborers. Let's talk about that, sir. Bakit mahalaga itong issue ng minimum wage? Una, Richard, ito yung first legislated wage increase since 1989. No? Ang tagal lang walang legislated wage increase. No? Ikalawa, dito sa debate sa impeachment, lumalabas ito na yung impeachment daw ay walang kinalaman sa sikmura. 'Di ba? Sabi ni Senator Bongo, no, mas marami pang mga gut issues ang kinakailangan pag-usapan kaysa dito sa impeachment, 'di ba? Ikatlo, yung usual na sinasabi ng mga kapitalista at ng mga politiko, ng mga kapitalista rin, na pag nag-wage increase kayo, malulugi ang mga kumpanya at magsasara. Yun yung tatlo na parang laging kontrabida yung labor. 'Di ba? Laging kontrabida. Na unang-una nga, sabi natin, ang tagal nang walang legislated wage increase. Ang sinasabi nila, meron namang regional wage boards. Nag-fail nga yung regional wage boards. 'Di ba? Hindi makapag-catch up sa increase sa presyo ng bilihin, sa bayad sa mga utilities, kuryente, tubig, gamot, 'di ba? Edukasyon, 'di ba? Medyo laging kontrabida yung mga manggagawa pag humingi ng konting increase. Gaslighting ba yan, Sir Ronald? Gaslighting. Oo. Basically, you're always putting the burden on the labor to adjust. Yes, exactly. Exactly. Tapos sabi ng mga pro Duterte senador, kalimutan na yung impeachment dahil mas mahalaga itong sikmura. Ba't hindi nila inaprubahan yung 200 peso wage increase? Ba't hindi sila nagtawag ng bicameral Kasi para sikmura ng maaprubahan yan? kapitalista yata. Sikmura ng kapitalista mga Kaya boss. nga, no? Wag naman kayo masyadong ipokrito tsaka ipokrita. 'Di ba? Bulahin niyo si Richard, pero wag ako. 'Di ba? Oh. I want to talk about this, Sir Ronald, before we go to the ping pong. Hindi na basketball, ping pong na eh. Yung Congress, wala kaming alam dyan. Yung Senate. Before we go to that ping pong, I just want to, as Sir Ronald would always put it, let's lay out the predicate. Mm. Sir Ronald, let's just be honest. May pagkakulang ba tayo in terms of mainstreaming issues of socio-economic justice? Kasi whether you're in Chile, in South Korea, whether you're in UK, even in US, Bernie Sanders, right? Lahat sila issue ng minimum wage, yung mga issue ng workers' rights, labor rights, front and center sa kanila. But for some reason sa atin, basta opposition, basically it's good governance, no? Walang corruption. Basically, I mean, even yung boss mo, di ba, si Pinoy, he was basically like, basta wag lang tayo magkaroon ng corruption, okay na tayo. I always found that very politically correct. Inutile liberalism ang tawag ko dyan. Parang very, there's a less politically correct version. I'd rather not say it. Supine. It sounds like supine. Bakit ganun lang yung diskurso natin hanggang corruption? I mean, corruption is bad, obviously, but it's not only corruption which is the problem, right? The problem is yung labor rights, socioeconomic rights, minimum wage. Sarah, because we're more to the left of the liberals, if we can say, put it that way, can we explain it to our friends na hindi tayo pwede nandyan lang? Well, partly dahil nga yung social justice ay for a long time hindi siya mainstream. 'Di ba? Hindi siya mainstream issue eh. Ang mga mainstream issue sa atin ay basically corruption, no? Investments, no? Privatization, regulation, the neoliberal ethos, no? At bahagi ng neoliberal ethos ay hangga't maaari yung mga social protection ay kontra sa neoliberalism,
kontra sa liberalization, kontra sa privatization, di ba? Et cetera, et cetera. Kaya yung dominant ideological construct sa ating lipunan ay basically nire-reject itong mga issues ng social protection, no? Ng social welfare. No? Yan yung isa. Ikalawa, dahil over several decades, nadurog ang labor movement. Diba? From the 1950s hanggang sa kasalukuyan, ang liit ng organized labor. At yung maliit na yan, because of our industrial relation system, hati-hati pa. Wala kang industry-wide trade unions, factory-based, which is very divisive. No? Regularly, naglalaban ang mga manggagawa against each other para manalo sa union. So the system itself is very divisive. No? Ang liit na nga, tapos ang lakas ng suppression. Ang daming labor leaders ang pinapatay. Ako nagsimula ako sa labor eh. Gano'ng karami na yung kakilala kong labor leaders na pinatay. Diba? So, yun yung problema eh, na hindi kami threat eh. Hindi threat yung labor. Kaya pwede hindi pansinin. At dahil maliit, yung ideological engagement ay mahina. Ang dominant ideological issue ng ating bansa ay yung mga cartels, no? Yung mga sweatshops, no? Yung mga investors, yung mga anong tawag diyan, carpetbaggers, yung mga regulatory capture. Yan yung dominant eh. At sa gitna niyan, nasa gilid-gilid lang ang social protection, ang social welfare. Kaya ang laki nung labanan eh. 200 pesos, ano yan? Dalawang siopaw? No? Dalawang siopaw lang yan eh. No? Pero, parang pag pinayagan yan, even 100 peso, magsasara na ang mga kumpanya. Eh, ang source ng inflation is supply side, not demand side. Ang source ng inflation ay productivity. Bakit lagi wage increase ang source ng inflation? Diba? Ang inflation, paano magiging source of inflation? Nag-create nga ng consumption yan eh. Dagdag nga yan Yan, magkakaroon ng market. ng mga produkto ng mga pabrika. Bakit sila magiging dahilan para magsara? No? At dahil mahina ang labor, hindi na ipapaliwanag ng maayos yan unless sa mga ganitong klaseng programa. Diba? Yeah, and let's be honest, I mean, nagkakulang din tayo. Like, before we build a certain following, nagsimula tayo sa mga usual politics, di ba, Sir Ronald? Personalities, politics. Pero these are serious policy issues, questions of social, economic justice. Yun nga, like, parang nangyari sa Pilipinas is, hindi pa tayo nag-manufacturing. We completely skip the 4Ds episode. Kasi 4Dsm is yung episode kung saan, sa US, hindi lang Ford Company, yung manufacturing company, tinaas nila yung sahod ng mga manggagawa nila. At eventually, yung manggagawa din ang naging merkado nila. So it became a Tama. virtuous cycle, right? Yeah. So, pero dito kasi, class. Richard, nagiging vicious cycle din eh. Dahil mahirap yung mga tao, mas vulnerable sila ngayon sa ayuda. Mas vulnerable sila ngayon sa AX. Mas vulnerable sila ngayon sa vote buying. Mas vulnerable sila sa tupad. Dahil kailangan nila manlimos eh. Dahil gipit na sila. Yun yung vicious cycle naman nitong political economy ng wages. So basically, because Oh. suppressing wages and labor, it creates poverty, and poverty makes people more susceptible to vote buying. And then you put kurakot there, then the kurakot protects the Yes, that's the vicious cycle. That's the vicious cycle. Exactly. Again, but di ba, Sir Ronald, how many times do you hear people explaining that vicious cycle? Di ba? Parating explanation is, hindi pa sa wala tayong corruption, everything will be fine. Or, kasalanan kasi ng labor natin, ang taas ng minimum. Well, technically speaking, we have one of the highest minimum wage in the region, but that's not how people calculate it when it comes to investment, right? They look at productivity, they look at education levels, they look at human capital. There are many factors, no? Pero yun nga, nag-gaslight parating labor eh. Tingnan mo, Richard, we have a labor secretary na walang sinasabi pag Labor Day. Labor Day na yan ha, walang sinasabi. Paano pa yung everyday na dapat naglilingkod siya sa labor? Background niya ulit? Kasama rin sa problema yung ating presidente. No? Never pa niya hinarap ang labor nitong past 3 days. Sir Ronald, so kanina lang before technical difficulties, baka nagalit na nung sinabi mo, kasi nasa Solid North ako, Sir Ronald. Lang sinisi mo si BBM na wala kami ng electricity. Hindi naman sinisi, pero sana naman, no? Sana naman, i-meet niya yung labor pag Labor Day. Diba? Pag Labor, tradition yan eh. No?
Pinoy, Digong, no, etc. Previous presidents, medyo regular na minimit ang labor. Pag Labor Day, at least, di ba? Kaya may tampo yung labor eh. Tapos ito pa, hindi pa na-declare na priority itong wage increase. So talagang may tampo sila. Is it Which because would, dapat naging priority legislation yan eh. Para may signal ang House at Senate to take it seriously. exactly nga, like this makes perfect ilang bang manggagawa sa atin, di ba? Lang ang dami pwede mag-benefit dito, di ba? Mm. This is the low-hanging fruit Mm. relatively, di ba? Ang banggaan mo lang nung ibang greedy capitalist na ay nila mabawasan yung kanilang, I don't know, Monaco or Dubai trip every second Yeah. or ganun. I mean, the profit Oo. margins are so fat, right? When you look at the conglomerates, Yes. they're making ton of money. Yes. Yes. No? Halimbawa, itong 100 peso, ano ba naman yung 100 peso wage increase? Di ba? O kung hindi mo maibigay yung 200, bigay mo yung 100 peso. No? At least may kaunting tokenism, no? Kesa sa wala. Pero kahit yun, wala eh. No? Kaya, kanyan, magagalit ang labor niyan. Dahil ikaw ang presidente. Hindi mo lang kasi sila hinaharap. Hindi mo man lang prioritize yung ginawang priority legislation, itong minimum wage increase. Kaya, tingin ko, lalawak yung sama ng loob. Lalo na sa panahon na meron kang major battle sa iyong kalaban. No? Sa mga Duterte na ibinabanat sa iyo yung wages. Ibinabanat sa iyo ang magaling crime. mag-pretend na magaling Oo. mag-pretend. Oh. Diba? Mga plastic, mga hipokrito. Pero dahil ikaw nakaupo, ikaw ang tatamaan. Oh. No, I want to go back to this because may mga, again, I know yun na naging concern ng iba, may mga nagko-comment din dito. What about yung mga mas maliliit, small and medium enterprises na negosyante? I'm sure you have your answer, pero for me kasi dapat systemic eh. Kawawa rin yung mga negosyante, mas kawawa sila sa overpriced electricity, sa overpriced, all of these other things na hawak din ng oligarchs, di ba? So, hindi pwede wage lang i-increase mo. You have to also deal with other sources that makes life very difficult for small and medium enterprises, SMEs, di ba? Kasi given na yung Yes. conglomerates eh. But SMEs still Meron pa eh. There's such a thing as non-wage benefits. Meron ding mga tulong dun sa mga maliliit na mga sweatshops na naghihingalo. At meron ding mga exemptions. Meron ding mga exemptions. Hindi naman lahat kinakailangan mag-comply dyan eh. Halimbawa, yung sobrang liit, ay kwan yan. No, which is about 70 to 80%. No? Ay kwan yan. Pwede naman yan na bigyan ng consideration or mga non-wage benefits. So lahat yan may paraan eh. Lahat yan may paraan. Yun ang sinasabi natin. Pero, ang basic dyan, tutulungan mo ba ang labor o hindi? Sisisihin mo ba yung biktima? It's a culture of blaming the victim. Eh. No? Sila na nga mahihirap, humingi ng konting wage increase. Sila ngayon ang magpapasara ng pabrika. Hello? Hello? Ang yayaman. No? Yung mayaman, yung Gini coefficient natin, yung agwat sa mahirap at mayaman, sobrang laki. Ba't mo sisisihin yung mahirap? Paghihingi ng kaunti, pandagdag sa kanilang pagkain, pandagdag sa kanilang pambili ng gamot, pandagdag sa kanilang pambili ng damit. No? So yun lang naman. Wag naman na masyado, kundi magkakaroon tayo ng disruption, magkakaroon tayo ng gulo. Sinong investors ang papasok sa ganitong klaseng sistema? Diba? Na ang tindi ng galit ng iyong mga manggagawa. No? Kaya nag-i-invest ang mga tao, ang mga investor dun sa mga stable economies dahil masaya ang labor. Diba? Stable Yun societies. Kasi yun nga, at saka sa Ron, di ba kung gutom yung workers mo, kung they cannot invest in their health, in their education, yung kanilang productivity also goes down, right? Like human capital is also about investing in people, empowering them, giving them good healthcare. I mean, naintindihan ko na dapat all pieces have to come together. Rubik's Cube yan eh. Ayusin mo yung utility costs, ayusin mo yung ibang factors, yung business permit processing. But ang point ko is, parating ang bugbog dito, ang in-expect na mag-adjust is always the labor, right? And that's what, para sa ideological yan. Yun yung problema Yeah. kung walang social pact. Because the developed countries from Japan to Europe to North America, para sila ay mag-develop, nagkaroon ng social pact. Diba? Between labor, capital, and government. No?
yung katabi natin, Japan, ang tawag diyan keiretsu. Ibig sabihin, wag kayong manggugulo, wag kayong mag-general strike, bibigyan naman namin kayo ng benefits, 'di ba? Para masaya kayo, no? Pero sasabihin naman ng labor, i-improve nyo naman yung aming standard of living, no? Para hindi naman kami manggulo. So, nagkaroon ng social pact. Ang kaibahan siguro, yung mga countries na yan, nagkaroon ng modernizing elites. Meron silang mga elites na willing na bawasan yung kanilang profit margin. Malaki pa rin ang kanilang profit, pero para maging busog, para maging kontento, o hindi naman totally content, pero at least medyo hindi napapabayaan yung social welfare ng kanilang manggagawa. Yeah, and No? then you have social Ganun. partnership in Sa Germany. atin wala eh. Yeah. Puro tayo carpetbaggers eh. Puro tayo regulatory capture eh. Wala tayong moderation and greed. Kaya wala tayong modernizing elites. Yun ang problema natin. Or entitled elites. Medyo hasyenderong mindset lahat, di ba? Yung parang, Yes. ito No? na, dami na naman reklamo tong mga to. Dapat masaya nga kayo, may trabaho nga kayo, yung ganyan mindset. Oo, binigyan na namin kayong trabaho. Gusto niyo pa ng sahod. Yung kasi Yeah, mentality. exactly, yung pa yun. May Oo. trabaho ka, may sahod ka pa. Wow, sarap buhay mo. Ganyan hasyendero mindset. So basically, feudal. Medyo feudalistic. Parang serf ang tingin sa mga workers, basically. Ganun ang... Kaya ang taas din ng violence. Dahil ang tingin ng mga small, yung mga sweatshops, bahagi ito ng aking pamilya. Pag nag-organize ka ng union, inaaway mo aking pamilya, ipapapatay kita o ipapakulong kita. Kaya very violent, dahil very personal ang pagtingin sa mga company na maliliit. Yun yung problema. No, definitely. You're right. Secretary Ron Leas. Yun nga, like, and you see almost all of our president have had blind spots, diba? Whether this is Pinoy or former or whether former principal, or whether it's Digong who pretended to be socialist pero in the end ganun din naman yung sila Dominguez, basically technocrats na you're diba? And then now with BBM, not even an effort to pretend, right? Which is really bad politics. I mean, optics pa lang ang pangit, diba? So basically, they're taking the labor for granted. So, Sir Ronald, how can the labor get their attention? Because if they use more militancy, it's easier to demonize them, right? But if they also don't use Saka ang problema ngayon, yeah. no, halos wala nagwe-welcome ngayon eh. Diba? Dahil siyempre, takot yung mga tao na mawalan ng trabaho. Kahit tiis na yung sobrang tiis na nila, hanggat maaari, hindi sila magwe-welcome. Diba? Dahil nga, sobrang insecure eh. Sobrang walang suporta yung gobyerno. Alam mo, Department of Labor, pag nag-welga ka, ikaw may kasalanan. Diba? Tapos pababayarin pa yung union. Yun yung problema eh, dito. Yun nga, like, again, I can see many people reacting dito sa minimum wage kasi di daw naman tayo negosyante, so we don't know how difficult these profit margins are. But, we just explained under exemptions. Iba yung SME, iba yung small, iba yung conglomerates. But, Tsaka, may non-wage benefit na pwedeng gawin yung gobyerno. Exactly. Kung wala yan, talagang laging guerrilla warfare. Laging hihingi ang labor na, pero mo, anong gagawin mo kung wala kang pambili ng gamot sa iyong mga anak pag nagkasakit? Diba? Anong gagawin mo? Lalo na kung wala namang suporta masyado yung DOH mo, yung Department of Health mo. Sinisiro pa yung PhilHealth. Yeah. Diba? Yung ganun ba? Na yan ang Broken sinasabi talaga, ng vicious cycle. Desperation eh. Bakit record high ang self-rated poverty? Dahil sa ganyang klaseng vicious cycle. Bakit ang taas ng involuntary hunger? Starvation, 28%. Diba? Tapos sasabihin mo, bumababa ang inflation. Kahit bumaba ang inflation eh. Tumaas na siya. Diba? Mataas pa rin siya. Yung pagtaas na siya ay bumababa. Tapos utilities, social services, kulang, di ba? So, yun naman. No? Yun naman. Let us give something back. Our elites, our government, di ba? Our politicians na ang sinasabi ay patay na ang impeachment dahil walang kinalaman sa sikmura. Hello! No? Well, all I'm saying is that there are many businesses there that all they have to do is to cut down siguro their trips to Japan every month or so. Correct. Next thing you know, your labor can ano actually gusto nila? Hintayin pa nila uling sumabog ito? Gusto pa nila sumabog pa ito? No?
lalong mapapasama yung ating bansa kung sasabog yan. Kung yan ay matetempt ng ibang Mm. mga extrajudicial initiatives katulad ditong mga nagsasabi ng revolutionary government Yeah. ECLAI. They can Di ba? weaponize yung ganyan Oh, resentment, which is legitimate yes. resentment. Yeah. Oh, I mean, we saw that in Argentina, di ba? Basically, Peron brought military fascism and labor unions together to take out the oligarchs, yes. right? Except, of course, it Yeah. went downhill from there. But meron ganon. There's historical precedents, di ba? Na kung, you don't play your cards well, someday some dictator type guy will weaponize that. And Digong was almost going down that road, di ba? Except na booking siya eh. Early on pa lang, na booking na siya. But he pretended. Anti-oligarchy, Kunyari, oh. anti-oligarchy, socialist, etc., etc., nationalist. Yeah, independent foreign policy. Di ba, I coined the term Duterte-garks, di ba? Yung mga oligarchs. Siya yung parang dati moms and pops lang sa Davao yung business, ngayon biglang may multi-billion telecom Correct. Oh. Yan ang talagang oligarchy, di ba? Like Oh. Russian oligarchy Hindi style. naman si Dennis Uy, yung sinasabi mo, no? Hindi naman si Dennis Uy, no? Sir Ronald, I have never heard of that name until you mentioned it. Yun lang, yung kalias. Parang kahapon lang may supermarket dyan sa Davao. Ngayon biglang, oh, wow, multi-billion. Tapos kasama pa China Telecom. Nothing to see here, Sir Ronald. Nothing to see here at all. No, but anyway, Sir Ronald, I really appreciate this conversation kasi yun yung kulang sa atin, di ba, Sir Ronald? Like, socioeconomic rights in general are very de-emphasized even among our liberal progressive friends, diba? Usually it's always anti-corruption, human rights, civil liberties. All of these things are extremely important. Sorry, nag-freeze ako, I know. Very important yung civil liberties, human rights, given na yan. But socioeconomic rights, you cannot ignore that, Sir Ronald, right? Socioeconomic rights is very important. How can we, Sir Ronald, mainstream socioeconomic rights among our progressives and all? Ano bang problema? Ano? How can we mainstream? Naglolobat yung aking Paras pala tayo. yung aking iPad. No, No problem. naglolobat. Kaya nga mahal na mahal ka ng tao kasi paras tayo yung habang nagluluto yung nanay ko dyan, biglang may na gano'n, naglilinis. Oo. Ano tayo? Ano yung tanong mo? Ano yung tanong mo? Ano yung tanong? Ang tanong ko is, yun nga, yung ideologically, bakit purong tayo, civil liberties, human rights, and anti-corruption, which are good, which are important, obviously. Yeah, pag-usapan natin EJ very shortly, di ba? But bakit yung socio-economic rights hindi ganun ka-mainstream even among progressives and liberals? Di ba? Bakit Pinoy? Hanggang daan matuwid lang siya. Why not something more than that? Right? Well, hindi naman siya totally daang matuwidin. Dahil sabi nga ng mga kahit ng mga malalapit kay BBM, the best times daw para sa economic development relatively ay nung panahon ni Pinoy. Dahil nga nabawasan ng corruption, no? At para sa mga negosyante, okay 'yon. 'Di ba? Para sa negosyante. Ibang usapin ko yung negosyante gave something back sa labor, no? Ibang usapin 'yon. Pero ang sinasabi nila ay naging stable yung economy under Pinoy dahil nga yung corruption kasi nabawasan yung mga rent seeking. 'Di ba? Nabawasan yung rent seeking eh, no? At pwede kang magreklamo. Pwede kang magreklamo na hindi po protektahan nung presidente. So, yun naman yung patch. Pero malinaw naman, hindi naman socialist si Pinoy. 'Di ba? Malinaw naman, hindi naman siya kaliwa, no? Ang habol namin noon is to create the space para lumaki sana yung civil society para hindi naman ibibigay sa atin without us fighting for it. Ang habol namin, mapigilan yung corruption ng Gloria Arroyo government. Yung threat ng state of emergency na sinubukan ni Arroyo na hindi mangyari yan. At the same time, ay magkaroon ng impetus ang civil society to create spaces para in the future ay pwede nilang itulak yung social protection. No? Iba yung social protection, iba pa yung sequential yung argument mo eh. No, I mean, I'm coming from a social democratic, like Nordic German style. Halimbawa, yung poor peace. No? Nag-multiply yung poor peace by leaps and bounds. Kumpara nung panahon ni GMA. It was multiplied. Yung TESDA, nag-multiply yung budget niya. So, ibig sabihin, yung ilang mga ahensya na pwedeng nagsisimulang tumulong sa civil society, lumaki naman. But the system didn't change. The system didn't change. Dahil nga,
yung presidente mo, hindi naman siya hindi naman siya leftist, hindi naman siya socialist. Pero within that functional system ay inexpand niya Yung yung space for oh, mobilization, yeah. yes, yes. Yun yung role niya. Parang sinasabi niya, bahala na kayo. No? Yun nga eh. So for me, Pinoy at least created that space. Digong at least pretended to be the embodiment of that space. Um, and then now, BBM is admitting that nagkakulang siya kaya ganyan ang performance niya sa midterm election. What I'm saying is that all is not lost, diba? Because there's some recognition that something is missing here, right? Again, BBM doesn't use the progressive language. Digong was budol, but he was still using the socialist language, right? Pinoy was not all out social democratic or even or definitely not socialist, but he created. So what I'm saying, Sir Ronald, is that parang yung mga presidents natin, leaders natin, they have an inkling that something is off here, right? That something could go off kilter if they don't do something about it. So it's Kaya not nga akala ko, you're not totally in Richard, no? denial. Kaya nga akala ko, nung sinabi niya yung revamp, nung sinabi niya yung bold reboot, no? Restart, akala ko seryoso si Ron. Tapos later, ang sabi niya, review lang pala. Hindi lang pala revamp. Halimbawa, bakit mo ni-retain yung economic team when yung sarili nilang targets hindi nila naabot? Diba? No? So, nung simula, akala ko ang message niya ay empathy. No? I know your pain. Alam ko yung problema mo. Sikmura, etc. May gagawin ako. No? Tatanggalin ko yung mga tauhan ko na responsable dyan o walang nagawa dyan. After a few days, no, na nag-striptease yung revamp, yung pala, review lang pala. So, yun naman yung Kala ko may loyalty check lang. opportunity. Kala ko May loyalty check opportunity. lang. May opportunity ka sana di ba? Sa'yo na nang galing, hindi naman sa atin nang galing di ba? A bold restart, no? Yun sa kanya nang galing, no? Revamp, no? Tapos biglang, Reconciliation nga, poof, reconciliation. no? Quitis pala, no? So, okay, maybe this is for people who are watching us, Sir Ronald, and they're more progressive than us, and or at least they're more consistently progressive than us. Kasi yeah, kung saan napupunta yung usapan natin, unfortunately. Mm. But you know, we do what we do. From a public education standpoint, Sir Ronald, anong advice natin sa mga, hindi naman kailangan aktivista, pero yung mga responsable, conscientious, progressive influencers, yung mga mas bata sa atin dalawa, na gusto maging influencer, how can they make this more palatable doon sa ating mga mainstream audience and mainstream liberals and progressives who may have some power and influence? Let's say make Kiko or make Bam or well, Riza already has it, right? But how can you have more of Riza Ontiveros rather in Senate and mainstream Well, politics? una i-reject yung narrative ng mga Duterte, no? Na wala silang na parang innocent sila sa lahat ng nangyayari. Innocent sila sa corruption, innocent sila sa mismanagement, innocent sila dito sa dominant economic ethos na nag-create ng ganitong klaseng sitwasyon. Halimbawa, yung utang. Nung nagsimula si Duterte, ang utang natin is 5.8 trillion. And that was more than 30 years. After 6 years, it became 13 trillion. Ibig sabihin, ang laki ng responsibility mo. Wala kang iniwan sa kaban ng bayan. Nag-iwan kami ng 1 trillion. Dahil ang sinasabi ni Pinoy, huwag natin ubusin ang budget. Iwanan natin yung susunod na gobyerno. Inubos ni Digong. Diba? Si Digong inubos. Tapos, alam mo, na bahagi ng pag-ubos is massive corruption. Parmali, DepEd, etc. So wag silang magmalinis na umabot tayo rito, no, dahil sa responsibility lamang ng kasalukuyang gobyerno, no? They have blood in their hands, literally as well as figuratively. Wag silang maghugas kamay. Ikalawa, hingin natin sa gobyerno yung dapat nating hinihingi. Diba? A reform agenda. A reform agenda. Hingin natin yon, no? Where's the beef? Where's the beef? Hindi lang ito usapin ng investment. Usapin ito ng government services. Nasaan yan? Nasaan yan? At ikatlo, gamitin yan ng mga new forces at play na
itong ginawa ng Duterte at itong pagkukulang ng gobyerno ay dapat nating gawin into a political project dahil mabilis ang 3 years. Mabilis ang 3 years. Ito yung dapat labanin ng next 3 years. A political project na centerpiece ang social protection. No? Centerpiece ang social. Yung hindi pinag-uusapan ng previous government at ng kasalukuyang gobyerno, kailangan ay nasa pinakamahalagang Thank you very much. bahagi ng political project na ito. Na nakikita natin yung signs na naghahanap yung mga tao. No? Naghahanap yung mga tao. Yun ang sinasabi ko. Sir Ron, parang nung sinisisi mo na si Digong, bumalik ang electricity namin sa Solid North. Kanina pa tayo nasasabotahe ng mga kapitalista eh. Kasi electricity pa lang hawak. Katulad dyan, no? Tayo ang pinakamahal, ang internet. Pero tayo ang pinakapangit. Diba? No. Diba? Cambodia nga, 500 pesos lang, high-speed 4G ka agad. Oo. Cambodia! Tayo ang pinakamahal ang kuryente after Japan at saka Singapore. Diba? Tayo ang pinakamahal. Pero bakit ganyan ang ating services, electric services? Diba? Parang prime water. Isang dahilan daw. Ito, isang joke. No? Bakit hindi nagsuot ng robe si Cynthia Villar? Ingat tayo dyan. Baka magalit yan sa atin. Bakit daw? Bakit hindi nagsuot ng robe? No? Ayaw nga, no. Pero bakit hindi nagsuot ng robe? Dahil hindi nalabhan. Dahil puro putik ang prime water. Sir Ronald, baka makasuhan tayo ni... Nakita mo yung meron... hindi ko na meron isang bagong channel na parang purong puff pieces sa mga bilyonaryo ang ginagawa. Wala akong sinasabi Tapos yung isang puff piece niya is, Villar, mahilig sa nature. Tapos may hawak siyang ganun. Tapos sabi ko, kasama bang lupa dyan sa love of nature? Yung pala, may lupa din sa tubig. Pero, mahilig sa lupa yun yung isang nakita natin ditong midterm. Meron din palang hustisya. No? Natalo siya. Diba? Natalo siya. Yung number 1 noong 2019. 19, exactly. No? Natalo siya. Number 1 sa Senate. Natalo ng isang manggagawa. And sir, number 1 nung 2016, muntik binugbog nung number 1 nung 2022. Diba? What a world, what a world, what a world. Happy birthday, Donald Trump. It's so beautiful. Big and beautiful. My budget is beautiful. Big and beautiful. Beautiful na. But Sir Ronald, going back to this, napanood mo yung drama ni Buduts, ni Revilla, yung nag-goodbye siya tapos iyakan sila and all. Ano naman tingin mo doon? Naiyak ako. Naluha ako. Sir Ronald, naluluha ka. Hindi ko naiyak siya, iniisip niya. Right. Ano ko babayaran yung more than 100 million na pinapasoli sa akin? So, ingat tayo. Naghanap na si Fortune ng lawyer, naghanap mga kakasuhan yan, Sir Ronald. Alam mo naman, Richard, hindi ako takot sa mga ganyan. Yun lang. Yun ang problema sa'yo. Hindi ka takot. Dinadamay mo kami. Mga ordinaryong Siyempre, tao. para sama-sama tayo sa kulungan. Ayoko nga. Hindi, okay lang. Para mas okay yung kulungan, wag lang ikaw ang kasama. Sir Ronald. Cynthia na lang. But, bakit? Bakit, Sir Ronald? Mamimiss ko na si Cynthia. Wala na akong... Kasi si Camille at saka si Mark, di ko pa siya narinig since nung sinabi niya as DPWH Secretary na 40 minutes lang. Baka 2 bilyar na nasa Committee on Silence. Dahil tahimik din si Camille. Tahimik din si parang di ko na rin. Diba? Actually, honestly, diba? Sa atin may alam na anong boss si Mark Villar. Like, pag sinabi ko senador na yan, wait, senador pa yan? Anong ginagawa niya? Like, correct. Saan ang ginagawa? Nagpapainit ng tubig, nagpapainit ng kanilang mga mga upuan. Ano bang ginagawa ng mga Villars dyan, Sir Ronald? Hindi, nakikita mo siya naglalakad, di ba? Kita mo siya naglalakad, no? Yeah, food vlogs, pero nakikita ko sana ng LA basketball vlogs. Sabi ko, nakalusot tong isa, walang nagagalit sa kanya. But, tsaka binigyan ng kanya ng eskwelahan mo, ng UP. Na naman! Siya ng, binigyan, hindi, dati, nung siya ay cabinet secretary, binigyan siya ng, anong tawag doon?
Yung mga binibigay doon sa mga Honorary doctorate, mga oh, ganyan. yung mga honorary something, ECLAI, no, Uy, yung Sir gano'n. Ronald, malapit ka na consider for honorary. So, Oo. pakabait ka. Baka naman. Ako, Baka, ako puro dishonorary yung binibigay sa akin. baka the next thing you know, meron ng Mark Oh, Villar School of Public Works and Engineering. Baka may mga, yung, di ba, yan, yan, School of oo, yan. Public Planning, gan oo. Oh, mag-enroll ako roon para graduate naman ako. Yes, sir. Baka si Camille din magkakaroon ng ganyan eskwela. It will be the Villar, ano, no? Kasi yun ang maganda kung pangalan mo nandyan, di ba? Kunyari, Cesar Virata School of ganyan. Lucio Yan, oo. School of ganyan, di ba? Yan ang maganda, Sir Ronald. Eh. Sir Ronald, let's go to the last part of this discussion, but this is also as important. Oh, by the way, before that, so sino sisisihin natin ulit ang nagpiping-pong eh? Kasalanan ba to ng Senado o kasalanan ba to ng Kongreso? Baka all of the above. Wait. Yeah, but sino mas may kasalanan? Kasi Oo. hindi pa parang Senadong mas may kasalanan? I mean, we already blame the president for not giving enough attention. So I think we're being fair here. But before Yeah. mawala naman electricity namin dito sa Solid North, baka naman gusto mo rin sisiyan ulit si Jesus Quedero. Well, talagang sisisihin ko siya dahil humingi yung house ng BICAM eh. Hindi nila ginawa. Di ba? At syempre, Excuse na naman niya, walang oo. time. At syempre, mas mababa yung kanilang inaprubahan eh, 100 pesos. Syempre, mas gusto ko yung 200. No? Kung nagkaroon sana ng BICAM, kahit mag-compromise sana, 150. It never happened dahil hindi naman nagtawag ang Senate. Eh. Nagre-request ng BICAM yung House. Eh. No? Hindi ko sinasabi na walang kasalanan yung House. Pero, tinatanong mo kasi ako eh, gusto mo kong i-pin down eh. Sino ang mas may kasalanan? E di sinagot ko. I'm not into pinning down anyone. I'm such a nice Hindi, pinipin down mo ako. Masyadong violent ang ginagawa. No, I mean, kanina pa ako nawala ng electricity sa kakabanat mo kay BBM. I love you, BBM. Ganun. I love you, BBM. Baka mawala ng tayo ng electricity. Just as you said, banat ka ba kay BBM? Hindi naman banat yun. Pagpapaalala lang. Pagpapaalala Lambing lang. Oo. But speaking of lambing, ang mga DDS ay humingi ng interim release kay Tatay Digong kasi kawawa naman, matanda na, Father's Day pa naman. Happy Father's Day pala, Sir Ronald. Interim release Ang kasi lumabas nga na fake news, binigay daw eh. Lumabas nga na fake news, may isang bansa daw, may isang bansa daw na I'm wondering, like, tatanggap, no? they said from China na parang hindi rin yata eh. Parang kinokondisyon eh, yung isip na mangyayari ito, no? Most probably not. Most probably not. No? Yeah, just to be clear, I mean, we had Christina Conti on this show, and she laid it out very clearly. Pwede ka lang humingi ng interim release if klarong-klaro na wala kang active danger sa yung mga pwede tumestigo laban sa'yo. And importantly, hindi ka pwede actively mag-participate dun sa mga crimes na inaccuse ka. So given that, tama ba yung sinabi ni Kaufman ba? Something like he will stop like committing or something along the line. Hindi na siya gagawa. Hindi na siya gagawa ng kalokohan. Di ba? Ibig sabihin, Oh my meron God! siyang ginawang mali. Ang galing Why would you say that? Ang galing ng abogado nila. No? Overrated eh. Overrated na. Okay naman dahil there's such a thing as poetic justice. Sabagay. Di ba? May poetic justice naman. Baka they deserve each other. Well, they deserve each other. Just to be clear, he was recommended by Harry Roque, so that already sets the standard. Oo, another one who deserve each other. No? Pero parang ayaw rin sa kanya ni Kaufman, di ba? Parang ako na bahala dito, parang nabudulan sila. But is it also, some would say na you just have to justify kasi laki atang bayad sa kay kuya eh. Medyo malaki-laki. Oo, he has to lalo come na. KPI, Oo, right? Some ang laki ng bayad. Lalo na, sabi ni Digong, wala siyang pamasahe para umattend ng mga hearings sa Congress at saka sa Senate. No, wala siyang pamasahe. So sino kaya ang nagbabayad kay Kaufman? No? Na I'm sure ay hindi dinadaan sa GCash ang bayad sa kanya. Diba? Sino may kaya limit kasi, hindi pwede 10 At million. sigurado ko, hindi naman ayuda ang binibigay sa kanya. Diba? Hindi naman yan resulta ng malasakit center. Kaya, gano'n kaya kalaki ang bayad sa kanya? Diba? Kaya, tigil na nila yung mga kaipokritahan na yan. Diba? No? Well, I mean, sana wala namang, alam mo, kaya nila ginagawa yan dahil tingin nila maraming maniniwala.
Kaya yung mga naniniwala, no, magayos kayo. Hindi nyo ba alam kaya Okay. kayo binubudol dahil ang tingin nila kaya kayong ibudol, no? Kaya wag nyo lang tingnan yung nagwawalang hiya sa inyo. Isipin nyo, bakit kayo winawalang hiya? Pero pero um, Sir Ronald, parang Hmm. parang tama nga. Baka maganda maging lawyer talaga tong Kaufman na to kasi mukhang marami siyang bibigay na materials eh. Mukhang he's helping the case. Tama, tama. Oh. Kung kukuha ako ng abogado, tapos gusto kong makulong ng habang buhay, yan ang kukunin ko. Yeah, I mean, not that Digong had much of a chance either way, Mm. but if he's gonna go out, he has to go out Mm. gloriously. Sir Ronald, last part, Sir Ronald, yung paborito mong ex human rights lawyer, mukhang na-deny na talaga eh. So tama yung sinabi ng taga Netherlands sa akin. Sabi nila, ang titignan nila yung point of entry mo. Kung pumasok ka sa ibang bansa na may human rights naman, bakit kami ang magbibigay ng asylum sa'yo? So apparently, he got his Schengen from Germany. So, Netherlands is saying, why should we give you asylum? Eh, galing ka naman sa Germany, eh, matinong bansa yan, di ba? So, anong basa mo naman kay Pugante, ex-human rights lawyer? Well, mahalaga kasi ang respeto ng Europe, ng Schengen, no, sa usapin ng migration, ng asylum. Sineseryoso nila yan eh, no? Kaya ah, sobrang bait sila pagdating diyan. Ibig sabihin, habang hindi natatapos yung proseso mo, no, ay hindi ka sisipain. Kahit unwanted ka na, no? Kahit sana ikaw na yung kusang umalis dahil ayaw na sa'yo nung tinitirhan mo, no? Pero dahil makapal ang mukha mo, hihintayin mong sipain ka, no? At tingin ko, ganun si ex-human rights lawyer. Sobrang kapal ng kanyang mukha, no? Kaya tingin ko ipaglalaban niya to the max yung sariling rules ng Schengen, ng EU. Na, teka, hindi niyo ako pwedeng palisin. Hindi pa resolve yung aking yung aking kaso sa Pilipinas at saka dito. Hindi pa resolve yung aking kaso rito eh. No? Yung human trafficking, political harassment yan eh. Political harassment yan. Yung money laundering, political harassment yan. Baka Unless, United Nations Security Council ito, Sir Ron. unless mangyari yung sa East Timor. Diba ayaw i-extradite ng East-Timor sa Pilipinas eh. Yung si Tebes eh. Until kinausap sila ng gobyerno. Gusto nyo bang mag-away tayo dahil dyan? No? Walang aamin nun. Walang aamin na may ganung level ng usap. Pero nangyayari yon. No? Nangyayari yon. Pwede rin mag-usap yung Dutch government at Philippine government. Teka, respeto namin yung inyong rules. Pero human trafficking, di ba seryoso kayo dyan? Di ba very serious sa inyo yan? No? Kaya i-consider din ng Dutch government at saka yung political impact kung hindi nila bibilisan yung pag-resolve ng asylum case na usually matagal. Usually No? matagal. Usually matagal. Well, usually matagal pero mukhang mainit ng ulo niya. Nakita mo itong usapan niya. May kasabihan sa Pilipinas. Oo, Ang tunay na lalaki daw. Napanood ko, oo. Oo. Mm. Viewers mo, Oo. Ganun pala siya, Sir Ron. Baka gaganin tayo, Sir Oo, Ronald. ala ko, tayo lang ang toxic masculinity eh. Siya rin pala. Macho nung dalawa, no? Usapan na lang. Oo. Talaga, no, Siya rin Sir pala yung Ronald. toxic masculinity. Hindi na ako magko-comment, baka ako saan pa pumunta. Sir Ron, ito na yung Unless chance gusto mo ako mag-comment, pwede Sir ako Ron, mag-comment. I gave you an opening. You didn't Ha? take it, but let's not Ha? go there anymore. Oh. No. I regretted it immediately the moment I gave you the opening. Hindi, talagang mainit ang ulong pareho eh. Oo, di ba? You should have seen the comments. Oh my God. It's so bad. But anyway, bago magalit si Kapercy sa atin for our toxic masculinity, Sir Ronald, on a very serious note, I actually met dun sa rally natin. Kasi parang nangyari sa rally natin nung dumating yung mga tibak. Tumakas kayong lahat. Pati yung mga police, man. Nakita mo nangyari, nagdala sila ng bulldozer sa gate. Parang nag-Marie Antoinette yung sila cheese sa loob eh. Ganun ba yung sir, no? Pag dumadating yung mga tibak, nagtatakasan kayong lahat. Pagtingin ko dito. Hindi naman. Pagtingin ko dito, Dahil walang akbayan. Ano, bakit kayo Hindi ganyan? naman, dahil
nagsimula kami, alauna pa eh. Sabay Alauna napagod pa lang kami kayo. nandun eh, di ba? So, sila Umalis naman, sila. no? Umalis Oh, kayo. sila naman, no? Oh, alauna pa kami nandun eh. Di ba? So sila naman, di ba? Binigyan Sila. namin naman sila ng space, no? Sila Grabe naman, yung energy no? nila, no? Talagang Oo. bardagulan, ha? I Tsaka, like that. tsaka, ayaw naman namin ma-implicate sa kanila. Na naman kayo, Sir Ronald. Parang ginagawa namin sa'yo minsan, ginagawa mo. Okay, okay. Ito, Tsaka ano, meron pa akong story con, di ba? At 4 o'clock. oh, exactly. So, Hindi, ikaw kailangan excuse ka. Pero nakita ko, sa dulo kami Oo. lang ni Dino De Leon natira doon sa original group namin. Wala na yung police. Wala na rin kayo. But anyways, Oo. first note, nung pabalik na ako, paalis na ako, ito na, I met one of the mothers of the victims of EJK. Nakilala ka daw niya, and we're I don't have to, I won't name names kasi off the record na lang. But we discussed this issue ng EJK victims. No? This is a very serious one, and she was telling me, grabe daw yung bullying sa kanila na every time she says, buti nga sa anak mo, adik kasi yung ganun daw, grabe yung siguro mga demonyo yan. Oo, grabe. Siya na nga ang namatayan, no? Siya pa yung binubuli. Siya Which pa yung goes back to our issue of isinusumpa. gaslighting, di ba? Diba? Gaslighting the Oo. victims. Oo, grabe. Grabe. Yun sana ang ginamit ng gobyerno dito sa issue ng ICC. Hindi nila nagamit yon. Dapat pinatingkad nila yung pamilya ng mga biktima. Diba? Dapat yun ang tinulak nila, kiniskis nila sa mukha ng mga Duterte. Hindi nagamit eh. Hindi nagamit nung eleksyon. Hindi nagamit after nung arrest. Yun yung kulang. At kawawa naman itong mga to. Sila pa yung binubuli. Sila pa yung hinaharas. Diba? Sila pa yung iniinsulto. Nitong mga halimaw na to, mga halimaw na nga eh. Exactly, man. Demonyo sila. Sabi ko, wag mong pansin. Okay, tapusin na natin. Uminit na ulo ko eh. Mga high blood na naman ako niyan eh. Ako rin uminit-ulo. Nasa Pares pa kami ni Diwata. Uminit lalong ulo ko nung nawala ko si Diwata pa. No, but on a serious note, ang suggestion ko was, maybe, Sarah, correct me if I'm being overly optimistic, but remember, General Torre was just at the Commission on Human Rights. I think he's the first ever PNP chief to go there, and sabi niya, buo namin ang Commission on Human Rights pagdating sa issues ng karapatan pangtao and all of that. I know people can easily dismiss this as papogi lang or whatever, pero ako, Sir Ronald, I will take it quite, I don't know, I'd rather take it a bit more seriously than that. Kasi basically my suggestion is, okay, now, na-miss yung opportunity after the ICC arrest. But anyways, Digong will still be there. But it's not like tapos ng usapan, right? We still have 1, 2, 3 years. Hindi pa huli ang lahat. Huli pa. Hindi pa May huli 2 years pa si Torre. Until 2027 pa yata siya pwede maging PNP chief. So, Actually, pwede pa siya i-extend. pwede pa siya extend unless he has other plans or whatever. But don't you think it's a perfect time with General Torre making all of these good gestures, going to CHR, work with this family of victims and work it from there. Basically, security sector reform. Kasi kailangan din ng protektahan itong mga pamilya to kasi tinitreaten din sila. Hindi lang Actually, sinimulan na ni John Vic. Yeah, diba? exactly. Sabi ni John Vic ng ICC, bakit parang kayo pa yung may lakas na loob, 'di ba? Na binayolate ang human rights, na kinawawa, walang due process. Itong libo-libong pinatay. 'Di ba? Sana lang i-sustain ni Secretary John Vic Remulla. I-sustain niya yung ganung klaseng statement niya nung hinuli si Digong. Bakit kayo pa yung biktima ngayon? 'Di ba? Yun ang kanyang tuloy-tuloy. Ang problema hindi na sustain eh. Hindi na sustain, parang a drop in the bucket. Kasi hindi talaga niya to. I mean, I don't know what's your read, but parang parang inaano pa ni John Wick si Torre, 'di ba? Yung parang namin yan, attack dog namin. So, parang na-insult Torre doon. Like, ikaw na, wag na yung attack. Ikaw na. Yun nga, bakit ganun? Bakit ganun? Well, tanungin mo siya. Well, tanungin ko na lang si Trillanes kasi. Tanungin mo siya. But Sarah, do you think maybe naturally that should be we should work with General Torre, EJK victims, civil society, media, all of us. Yes, This is definitely. The story. This is the Definitely. No? Definitely. Tapos, kung may pagkakamali si General Torre, papanatan natin. Diba? Hindi naman natin yung kanyang positibong ginagawa, susuportahan natin. Kung meron siyang negatibo, babanatan natin. Diba? Lalo na, sinasabi na tayo ay mga BBM, tayo ay mga kwan. No? Diba? Baka yung Richard, pero ako hindi.
Basta last time I checked, last time I checked, Sir Ron, on Di ba that, lagi tayo binabalatan? on Lagi tayo that note, binabalatan? I think Oo. we can end it on that note, Sir Ronald. Ay makalusot. Oo. Thank you Dapat so much. makita nila yung ating mga episode na puro tayo banat. No? Kung dapat banatan, Yeah, we're babanatan natin. consistent. Wala tayong pakialam kung sino yan. Yeah. Whether yan ay pink, red, green, pati nga pink, binabanatan natin, di ba? Actually, may nakita kaya nga tayong hindi mali. tayo naimbita eh. May sinabihan nga akong pink eh. Pag walang statement yan, kinabukasan, babanatan ko yan. Yun. Ayun, may statement. Paras pa lang kinausap natin ng gabing yan. Di ba? So, Ay, grabe yung meme na sinend mo ha, yung nakaganon yung bata. Si ano, may statement eh. Si ano, wala pa. Di ba? Pero I saw what you did there. Baka paras lang. Hindi, nakuha ko lang yun. Baka copy-paste lang yung sagot niya sa atin dalawa. Pa-compare nga nung reply. Baka Sir Ron, copy-paste sa lahat ng mga epal na nag-text sa akin. Ronald, Richard. Baka paras. Baka ano yun, auto response yan. Anyways, mag-compare tayo notes mamaya. On that note, wala si Sir Ronald Llamas. Thank you very much, guys, for this fantastic discussion, wonderful discussion. Happy birthday to the greatest president ever in the world. Ano na, 79 na. But on that serious, happy Father's Day sa inyo lahat. Happy Father's Day kay Sir Ronald, kahit nawala na siya dito sa episode natin. But I hope you appreciated itong mga last minute na hinabol natin before we go into Sabbath day and the weekend. Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong pagmamahal, and God willing, tuloy-tuloy lang itong mga episodes natin. Discussing not yung usual lang politics and marites, sana rin more of these policy-related issues. So natuwa ako na today at least na pag-usapan natin ng socio-economic issues as well as human rights issues. Kasi dapat issue and policy-based din tayo. And a little bit of spice and a little bit of drama and a little bit of bardagulan on the sides. Thank you. God bless. And